Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Isang masaganang biyaya, isang masaganang pagpapala ang sumasa atin sa araw-araw. At salamat sa Diyos na kahit nag-worship tayo sa group chat, na ibibigay ng Panginoon ng mga mensahe niya sa atin sa pamamagitan ng propeta, sa pamamagitan ng mga preaching. Kaya masaganang biyaya sa inyong lahat mga kapatid. Kung checkin nyo mabuti, checkin nyo yung mga teaching sa buong mundo. Lahat ng mga religion, kahit na sinasabi nilang mga born again sila, tingnan mo yung teachings nila. Purely teachings ba ni Jesus Christ? O may inuumit sila, may dinadagdag sila? Yung bang kabuuan ng ebanghelyo na ipipreach nila? Kasi kung ang kabuuan ng ebanghelyo na ipipreach nila, ibig sabihin nasa kanila ang ama at ang anak. Kasi yun na sinasabi ng Bible. Basahin natin. 2 John 1:9. Ang sino man nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral, kinaroroonan ng Ama at gayon din ng anak. Kaya nga doon natin malalaman Checkin nyo mabuti. Pag chinecheck ko, walang nakapasa Walang nakapasa kahit kanino sa kanila. Kahit yung mga born again sa US na yan. Nagbabawas sila, nagdadagdag sila. Usually, ang ibinabawas nila, yung gifts of the Holy Spirit. Yung apostles, gift of tongues, inaalis nila yon. At yung iba naman nagdadagdag. Kaya paano mananahan sila sa Diyos? Hindi aral ni Kristo. Purely aral ni Kristo. Para matiyak natin nasa Diyos tayo, nagpapatuloy tayo sa pananampalataya sa aral ni Kristo. The teachings of Christ. Kaya nga may warning na binigay sa atin ng mga apostol Yung 2 John 1:8. Tingnan mo sabi dito. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Kasi ang pinagpagalan nila ang aral ni Kristo. Kaya nga doon malalaman sa aral ni Kristo Kaya sabi ng mga apostol, baka mabaliwala yung pagtuturo namin sa inyo. Baka mamaya may ibang mag-preach sa inyo na hindi aral ni Kristo. Kahit anghel ang mag-preach sa inyo na hindi ebanghelyo ni Kristo, itakwil nyo, huwag nyo tanggapin. Halos lahat nga ng mga religion, ng mga born, ng mga teachings, wala talaga Hindi buong-buong aral ni Kristo. Mapalad tayo kasi binigay sa atin ng isang apostol na nagturo ng mga revelation ng Panginoong Hesus. Nakausap niya ang Panginoong Hesus, pinagtayo siya ng iglesia. Ang mga revelation niya galing sa Espiritu Santo, aral ni Kristo, dala-dala ng Espiritu Santo, ang aral ni Kristo. Kasi apart from Jesus Christ, you cannot do anything Pag nakahiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Kasi hindi kaya magtuwid ng tao ang kanyang sarili. Malibang sumampalataya siya, tsaka lang makakagawa ang Diyos sa kanya. Kaya nalulugod lang ng Diyos sa sumasampalataya. Sabi ng John 15:4. Basahin natin. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga na hindi makapagbubunga sa kanyang sarili. Maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo nananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, ako'y sa kanya, ay siyang magbubuga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Hiwalay kayo sa akin. Ibig sabihin, wala ang Panginoong Hesus sa kanila talaga. Walang magagawa ang tao. Ano ituturo ng tao? Aral ng tao. Ang makapagtuturo lang ng aral ng Diyos ang Espiritu Santo. Kaya isinugo sa atin ng Espiritu Santo para manahan, at ang lahat lang ng narinig ng Espiritu Santo ay tinuturo sa atin. Kaya ang lahat ng aral ni Kristo dala ng Espiritu Santo. Kaya kapag malalaman mo, kapag sila ay nanggaling sa Diyos, ang itinuturo, salita ng Diyos. Aral lang ni Kristo.
So doon natin malalaman. Kasi apart from me, you cannot do anything. Walang magagawa ang tao. Malibang ang Diyos ang nagtayo ng bahay, baliwala yung pagbabantay kahit ang sisipag pa nila, baliwala lahat yun kapag hindi itinayo ng Diyos ang kanyang iglesia. Sabi sa Psalm 127, malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Walang kabuluhan sa inyo na kayo magsibahang umaaga, magsipaghingang tanghali, at magsikain ng tinapay ng kapagalan sapagkat binibigyan niyang kayo ng pagkatulog na kanyang minamahal. So useless eh. Yung mga itinatag ng tao, useless yun eh. Kahit ano gawin nilang sipag, kahit attend sila ng attend, nagpapakalinis sila, kung tignan mo, napakabanal nilang mamuhay, useless yun. Kasi hindi tinayo ng Diyos. Ang kikilalanin lang ng Diyos, yung itinayo ng Diyos. Ang tatanggapin lang ng Diyos na katuwiran, katuwiran ng Diyos. So yung mga katuwiran nila, o yung mga philosophy nila, o idea about God, hindi pwedeng tanggapin ng Diyos yun. Kahangalan sa Diyos yun. Sabi sa 1 Corinthians 3:19, basahin natin. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito'y kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangangatwiran ng marurunong na pawang walang kabuluhan. So yung lahat ng katuwiran nila, lahat ng philosophy nila, idea nila about God, walang kabuluhan sa Diyos yun. Basura lahat yun. Useless lahat yun. Kaya sabi, ang sugo ng Diyos, nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya makikita mo ang apostol natin, hindi siya nagtuturo ng malalalim na aral. Salita lang ng Diyos, simple-simple, madaling maunawahan. Kahit ng batang elementary, makakaunawa. Yun ang sugo ng Diyos, nagtuturo ng salita ng Diyos na up to the level na maiintindihan ng maraming tao. Kahit hindi ka nag-aral, kahit bata ka, maiintindihan mo. Hindi napakalalim ng mga turo. Mga aral talaga. Aral ng Diyos na mabababaw lang, madaling maintindihan. Kaya nga sabi sa Colossians 2:6 ang ganito eh. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, magsilakad kayong gayon sa Kanya. So kung paano daw natin tinanggap ang Panginoong Jesus, tinanggap natin ang lahat ng aral ng Panginoong Jesus, ipapamuhay natin ang salita ng Diyos. Ibibihis natin ng isang bagong pagkatao na ang pagkatao ay kasama ni Kristo. Living in Christ. We are living in Christ. We are the living epistles of Christ. Mga buhay na sulat tayo ng Panginoong Jesus na ang salita ay naging laman. Ang salita ng Diyos na ipapamuhay na natin. At walang aral ni Kristo na hindi natin susundin. Doon tayo ginagawa ng Diyos na perfect eh. We become perfect dahil na hindi tayo natitisod sa salita. Lahat ng aral ng Panginoong Hesus, ginaganap natin. At pinagsusumikapan natin maganap hanggang sa pagbaba ng Panginoong Hesus. Kaya makikita niya yung pagsusumikap ng iglesia. Yung matibay na pananatili natin sa Diyos, yun, doon tayo ililigtas ng Diyos. Sa pananatili sa Ebanghelyo, sa aral lang ni Kristo. Doon mo malalaman ligtas ka eh. Kasi nagpapatunay yung Biblia ng kaligtasan lagi. Ito madalas ko sabihin eh, yung 1 Corinthians 15, 1 and 2. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na sa inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. So nagpapatuloy tayo sa pananampalataya. We are continuing in faith, abiding in Christ. So in abiding Christ, you continue in faith. Pag humawalay ka na kay Kristo, you are not in the faith na. Kasi wala ka na sa aral ni Kristo eh. Hindi ka na mananampalataya. No? Kasi ang pananampalataya kay Kristo lang eh. Sabi sa Galatians 2:20. Isa pang favorite verse ko itong Galatians 2:20. Kasi ito yung susi ng pananampalataya eh. Ito yung summary ng ng pagiging Kristiyano eh. Yung Galatians 2:20. Excuse me.
Pag ito nagawa natin, nagawa na natin lahat ng kalooban ng Diyos. Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. So yung datihan natin pagkatao, kaya ipinako yung katawan ng Panginoon sa krus, ililagay doon ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan, kasamang ipinako tayo doon, yung dating pagkatao. Pati yung lahat ng pita nito. Kaya hindi na tayo alipin ng laman eh. Nakalaya tayo sa laman. We are free from the law of sin and death. Kasi ipinakong kasama yung dating pagkatao. Pero kailangan panampalatayaan mong nakapako ang kasama ni Kristo. Yun ang kailangan, maniwala ka para makakilos ang Diyos, maipamuhay mo salita. At hindi na ako ang nabubuhay. So, nabubuhay man tayo dito sa lupa, hindi na yung datihang pagkatao. Hinubad na natin ang dating pagkatao, ibinihis natin na isang bagong pagkatao kay Kristo na salita ng Diyos. Ibinibihis natin ang salita ng Diyos, the righteousness of God. Ibinibihis natin si Kristo. Kaya magiging katulad tayo ng Panginoong Hesus. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman. So nabubuhay tayo ngayon sa laman, sa katawang ito, ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin umibig at ibinigay ang kanyang salid dahil sa akin. So kay Kristo lang ang pananampalataya, walang iba, aral lang ni Kristo. Kung magpapatuloy tayo ng pagsunod sa Diyos, mananatili tayo sa aral ni Kristo. So nananahan sa atin ang Ama at ang Anak. Nananahan sa atin ang Diyos. Kasama tayo ng Diyos. Tirahan tayo ng Diyos. 1 John 2:6. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad gaya ng inilakad niya. So, kung paano nabuhay ang Panginoong Hesus dito sa lupa bilang tao, mabubuhay din tayo dito sa lupa sa pamamagitan ng ipinamuhay ng Panginoong Hesus. At wala siyang inasahan kundi ang Diyos lang. Wala siyang inasahan kundi ang Diyos at lagi siyang nananalangin sa Diyos, sa Ama. Natulungan siya ng Ama sa lahat ng gagawin niya dito sa lupa. Kasi tao talaga siya eh. Kaya lang, ang buong kapuspusan ng Diyos nasa Kanya. Hindi katulad natin, unti-unti tayong pinupuspos. Si Kristo, ang buong kapuspusan ng Diyos nasa Kanya. Kaya kaya kayang-kaya niyang nakasunod sa Diyos eh. Kasi ang buong kapuspusan tayo, hindi eh. Nasa atin pa yung datihang pagkatao. Kaya lang tayo nakakakilo sa pananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pinalalakas tayo ng Espiritu para makapanampalataya, napatay na tayo. Kung wala ang Espiritu Santo sa atin, hindi tayo makakasunod sa Diyos. Kaya lang tayo nakakasunod sa Diyos dahil nasa atin ang Espiritu Santo na siyang kapangyarihan ng Diyos. At ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. At daladala ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos, si Kristo. Colossians 3:1-3. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin nyo ang mga bagay na nasa itaas, na kiroroonan ni Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagar ninyo ang inyong pag-iisip sa bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. So ang buhay na natin dito ngayon, natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. So if one is in Christ, he is a new creation. Old self has been passed away, behold, all things become new. So nagiging bagong pagkatao na tayo. Unti-unting naiipon sa atin ang salita ng Diyos hanggang sa maging katulad na tayo ng Panginoong Hesus, para pagbaba ng Panginoong Hesus, pukunin na niya tayo. Kaisa niya tayo sa lahat ng bagay. We are one with God. We are one with the Father, with Jesus Christ, and the Holy Spirit. Kaya mananahan ng Ama, ang Anak at Espiritu Santo sa atin. Yun ang kalooban ng Diyos sa atin eh. Na kailangan lang tayong manatili sa aral ni Kristo, magpatuloy sa aral ni Kristo para magpatuloy ang pananahan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo sa atin. 1 John 2:28. Ito ang kailangan magawa natin para matiyak natin ang kaligtasan. 1 John 2:28. At ngayon, mumunti kong mga anak,
manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag, magkaroon kayo ng pagkakatiwala at wag tayo mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. So, manahan daw tayo sa Kanya. Let Jesus Christ live in us. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos manahan sa atin. Mabuhay lang tayo araw-araw sa salita ng Diyos. Pag minsan nagkakamali tayo at nalilihis tayo sa pananampalataya sa salita, balik na naman tayo. Meron namang binigay sa ating kapangyarihan ng Diyos na magsisi, humingi ng tawad. Balik na naman tayo sa pagiging anak ng Diyos. So ganun lang Pag nagkamali, hingi ng tawad, balik na naman tayo. Kasi anak na tayo ng Diyos Nananahan na sa atin ang Espiritu Santo. Kaya lagi may gagabay na sa atin, makakasunod tayo sa lahat ng kalooban ng Diyos. 1 John 2:24. Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung manahan sa inyo ng buhat ng pasimula ay inyong narinig na, kayo naman ay mananahan sa anak at sa ama. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin ng buhay na walang hanggan. So kung mananahan tayo sa aral ni Kristo, mananahan lagi sa atin ng ama at ang anak, at ang pangako ng buhay na walang hanggan ay may kasiguraduhan. Siguradong ligtas tayo at hinihintay na lang natin ang oras ng pagbaba ng Panginoong Hesus para dalhin na tayo doon sa langit at titira tayo doon sa bahay natin doon. For the meantime, habang 7 years of great tribulation, pagbaba ng Panginoong Hesus, kasama na tayo. Hindi na tayo mapapahiwalay sa Panginoong Hesus. Hanggang sa maghahari na tayo ng 1,000 taon, and so forth, yung sunod-sunod na hanggang sa dumating yung last judgment, dumating yung millennium period, dumating na yung creation of new heaven and earth. Alam nyo na to, mga istorya na to. Pero focus lang muna tayo dun sa rapture na darating. At ang sikreto natin para makasama sa rapture, continuous faith, abiding in Christ. Lagi tayong nananatili sa salita ng Diyos. If my words abide in you and you abide in me, ask anything, I'll give it to you. Ito yung ibinigay sa atin ng Diyos na kapangyarihan sa pagiging anak Kung mananatili ka sa iglesia, na si Kristo ang ulo, magpapasakop ka sa otoridad ng iglesia, mananatili ka sa aral ni Kristo, ipamumuhay mo, ano man ang hingin mo, ibibigay ng Diyos. Kaya yung ninanasan ng puso natin, minsan kahit hindi natin napagpepre, binibigay Kasi nakikita na rin naman ng Diyos na nananahan tayo sa salita at nananatili tayo ng papasakop sa otoridad ng iglesia. Kasi yung submission to the authority of the church, napaka-importante nun. Kasi yung pagsusugo, importante. Kaya nga isinugo ng Ama si Jesus Christ para malaman kung sino tatanggap sa sinugo. Kasi ibinigay na ng Ama kay Kristo lahat ng kapamahalaan. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng kapamahalaan sa langit at lupa, ibinigay kay Kristo. Kaya kung sino yung tatanggap kay Kristo, tinanggap niya rin ang Ama. Tinanggap niya ang Diyos. Kaya nga yun ang pagkakamali ng napakaraming mga tao. Hindi nila nauunawaan na ang aral ni Kristo ang pinakamatinding aral na dapat na ipamuhay o sundin. Kung ano-ano yung tinatanggap nilang aral, mga philosophy, napakarami philosopher Kahit nga si Bruce Lee, philosopher din may sarili siyang philosophy. Napakaraming taong matatalino na philosopher, pero hindi naman aral ni Kristo, inaaral nila. Aral nila. So paano sila ngayon makakapasok sa langit? Paano mananahan sa kanila ang Diyos? Ang aral lang ni Kristo, ang nananatili sa aral ni Kristo, pinananahan ng Ama at ng Anak. Ang pinaka-importante sa atin yung anointing of the Holy Spirit, sabi sa 1 John 2:27. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa Kanya inyong tinanggap, ay nananahan sa inyo. Yung anointing of the Holy Spirit, ito pinaka-importante Kumikilos ang Espiritu Santo sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pananatili sa pag-ibig ng Diyos na sumusunod tayo sa will of God. May anointing tayo araw-araw. At hindi nyo kailangan kayo turuan ng sinuman. So hindi kailangan turuan tayo ng kahit sinong philosopher dyan o kahit sinong matatalino o tao. Ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid, ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin. Tinuturuan tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung paano kayo tinuruan ninyo ay gayon kayong nananahan sa Kanya. So nananatili tayo sa aral ni Kristo, pinamumuhay natin, natututunayan natin, nananahan tayo sa Diyos at ang Diyos nananahan sa atin. Kaya ang kaligtasan ng kaluluwa, sure yung pananatili, yung abiding in Christ, continuous in faith in abiding in Christ. Yan ang message ni Lord Abide in Christ, continuing in faith.
1 John 4:13. Dito'y nakikilala natin na tayo nananahan sa Kanya at siya sa atin, sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu Santo. So doon natin nalalaman kaya isinugo ng Ama ang Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo. At isinugo ng Panginoong Hesus ang Espiritu Santo galing sa Ama. Pareho nilang isinugo ang Espiritu Santo Teka, kung tingnan ko, kung natatandaan ko yun John 14:26 yata o yun, o John 15:26. Tingnan natin hindi ko na isulat Ito nga, John 14:26. Dadapot ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo aking sinabi. So, yun may tagapagpaalala, may comforter. So, isinugo ng Ama sa pangalan ni Kristo ang Espiritu Santo para manahan sa atin, turuan tayo, gabayan tayo sa araw-araw na pamumuhay, at ipaalala sa atin lahat ng aral ni Kristo. Yung John 15:26 naman, tignan natin. Dadapot pagparito ng mga aliw na aking susugin sa inyo mula sa Ama. Kita mo, si Kristo naman ang nagsugo galing sa Ama. Isinugo ng Ama ang Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo. Ngayon, sabi naman dito, dadapot pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbuhat sa Ama, ay siya magpapatotoo sa akin. Kaya siguradong tama ang aral Siguradong nasa tama tayo. Kasi may Holy Spirit tayo. Ang walang Espiritu ni Kristo, wala sa Diyos. Ang may Espiritu Santo lang ang nasa Diyos. Kaya isinugo yun at nanahan. Kasi nung Old Testament, hindi naman nananahan Hindi pa glorified si Kristo Kaya hindi pa nananahan. Nung mag-glorify si Kristo, at saka nanahan ng Espiritu Santo, tsaka isinugo ang Espiritu Santo nung mag-glorified. Nung araw, wala pa si Kristo, hindi pa siya buhay nun Old Testament pa lang, according to the law, under the law sila ni Moses. Kaya walang tatanggaping matuwid under the law of Moses, kundi sa pamamagitan ni Kristo, gagawing banal at ganap ang mananampalataya kay Kristo. John 15:20. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo ay aking sinabi, ang alipin na hindi dakila sa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang ipinag-uusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, inyo naman itong tutuparin. So yung mga tunay na Kristiyano, makakahalubilo natin, yung mga aral na itinuturo natin na galing sa aral ng apostol, galing sa aral ni Kristo, pag tinatanggap nila yon, tinatanggap nila yung nagsugo, si Kristo. Doon natin malalaman sila sa Diyos. Pero kung hindi nila tatanggapin ang itinuturo natin, hindi sila sa Diyos. So doon natin malalaman naman kung yung mga taong ipinadadala ng Diyos sa atin ay mga anak ng Diyos. Yung aral ni Kristo na itinuturo natin, hindi nila tatanggapin. Pero pag tinatanggap nila, yun, mga anak nga sila ng Diyos dahil nananahan sila sa aral ni Kristo, mga kapatid. So yun ang message sa atin ng Panginoon na continue in faith, abiding in Christ. Wala tayong gagawin kundi manatili tayo sa vine. Basahin natin yun para makita natin yung panatili natin sa vine. He is the vine, we are the branches. Basahin natin. John 15. Ako ang tunay na puno ng ubas. Kita mo, sabi niya, tunay na puno ng ubas. Kasi maraming nagkukunwari nga, mga false Christ Hindi naman sila yung tunay na puno ng ubas. At ang aking Ama ang magsasaka. So ang Ama ang nagsusustain ng sakahan. At meron nakatanim doon na vine. Si Kristo yon, yung vine na yon na sinusustain ng Ama. Ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. So yung mga hindi tunay na Kristiyano na napasama sa vine na itinatag ng Diyos, ng Ama, na si Kristo ang ginawang ulo ng iglesia, yung mga nakasingit doon na padala ni Satanas, inaalis niya yun. Kasi hindi magbubunga yun. Kumbaga sa yon, sa trigo o sa palay, balat lang, walang laman, walang puting laman. Yung laman ng trigo, di ba puti yun? Walang bunga. Ano lang siya, yung takip lang. Anong tawag doon? Parang ano lang siya.
Ano ba tawag doon? Hindi ko alam tawag doon sa takip ng ano, palay. Ayun, basta yung takip ng palay, yung pinaka-covering ng palay. Inaalis niya at ang bawat sanga na sa kanya yung nagbubunga, nililinis niya upang lalong magbunga. So parang kamote tops yan eh. Pag tinatanggalan mo ng usbong yung kamote, lumalago ng napakalago nun. Kasi nag-uusbong ang bagong sanga eh. Hindi na makalabas yung ano, yung bagong sanga dahil pinutol yung usbong eh. Yun ang pruning na tinatawag, nililinis niya. Tinatanggal sa atin lahat ng karumihan natin. Kaya kapag humihingi tayo ng tawad sa Diyos, sa lahat ng kasalanan na gagawa natin, nililinis pa tayo sa lahat ng kalikuan. Meron dagdag na ano sa atin ng Diyos yun, sabi sa first dyan eh. Basahin natin yan. Kapag talagang tunay tayo nagsisi, nililinis pa niya tayo sa lahat ng kalikuan. Yun, pinupruning tayo. Kaya nagiging malinis na malinis tayo. 1 John 1:9. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. So meron tayong mga kalikuan na akala natin matuwid eh. Alam ng Diyos yun. Kung mo nagsisi ka talaga, tapat ang puso mo na lagi ka nagsisisi, humihingi ka ng tao, gusto mo talaga magpakabanal-banal, lilinisin ng Diyos lahat ng kalikuan. Yun yung extra ng bonus ng Diyos sa atin eh. Pag humingi tayo ng tawad, humingi tayo ng tapat tayo talagang magsisisi, na talagang magsisikap tayo na hindi na balikan yung kasalanan na yon. Yung lahat ng kalikuan nasa atin, na akala mo hindi kalikuan, lilinisin ng Diyos yun. Meron tayong mga kasalanan, akala natin hindi kasalanan. Kaya sabi ng Diyos, walang matuwid sa lupa na hindi nagkakasala eh. Kasi hindi natin talaga taros kung anong pamang kasalanan nating nagagawa. Sa isip lang nagkakasala tayo, sa salita, sa gawa. So napakaraming kasalanan nagagawa natin, kaya walang matuwid o mabuti sa lupa na hindi nagkakasala. Tinatanggap natin yun. At kung tayo nagpapakumbaba sa Diyos, nagpapasakop tayo sa kanyang kapangyarihan, itataas niya tayo sa kapanahunan. Kaya napakahalaga ng pagpapasakop o abiding in Christ mga kapatid. So far, susunod na Sunday, doon ulit tayo mga kapatid. Doon ulit, hindi na ulit tayo makapag-worship sa 19. Dito ulit tayo sa group chat mga kapatid. Amen.